Sabihin mo, purihin ang Diyos. Sabihin mo, nasa akin ang buhay na Diyos. Ako'y buhay dahil siya'y buhay. Kaya't ako ay susunod sa Kanya. Bow down your head and let us pray. Father, in the name of Jesus, we are grateful because you have allowed us to come to Jesus. Jesus, thank you very much that through you, we have the right to go to the Father. Holy Spirit, thank you that you have taught us to go to the Father through Jesus. Kaya, heto kami, masigla, wala na ang pangamba, wala na ang agam-agam, wala na ang panghihinayang, dahil nalalaman namin, naunawaan namin, na sigurado ang buhay sa iyong kamay. Na ang mga pangalan namin ay nakaukit sa iyong palad. Na ang iyong mga mata ay maalab na nakatingin sa bawat isa sa amin. Salamat at ang laging mithiin mo ay ang kabutihan ng dakila mong pangalan na iyong ipatutupad sa pamamagitan namin. Kaya't heto kami, puspusin mo kami ng ikinaliligaya mo. At maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. So, simpleng-simple lamang po ang titulong ibinigay sa akin ng banal na Espiritu. Dalawang salita. 2 words. Remember me. Sabihin mo, remember me. Remember me. So, naalaala po ba ninyo yung word na remember? Ang simpleng Tagalog po sa remember ay alalahanin mo ako. At atin pong unawain, the only difference between a successful person and a failure, the only difference between a rich man and a poor man is attitude. Ang tanging pagkakaiba ng isang matagumpay na tao at ng isang bigong tao, ang tanging pagkakaiba ng isang mayamang tao at ng isang mahirap na tao, attitude. So what is attitude? Ito pong attitude na ito ay yung nabuo sa ating isipan na ating pinaniniwalaan. So attitude is what is inside our mind that we believe. Yet, kung naniniwala kang mahirap ang buhay, that is the condition of the mind. And if belief will come if we repeatedly think on that thing. Kapag paulit-ulit po nating iniisip yung kahirapan, yun po ay magiging bahagi ng isang buhay. Kaya nga ating unawain, attitude. Ibinigay ang 10 commandments at ang mga commandments so that there will be morality. There will be values na pwedeng hawakan at panindigan at isabuhay ng mga tao. Ibinigay niya ang beatitude para baguhin ang isipan ng tao. So morality, attitude, will result to spirituality. Eh napakahalaga po, inside we are moral. Ang ibig pong sabihin ng morality, ang ating puso ay tama, ang ating budhi ay tama, ang ating iniisip ay tama. At para maging tama ang lahat-lahat, kailangang meron tayong pinakangbatayan. Meron tayong pinagbabasihan.
At napakahalaga pong unawain at kailangang maging maalab tayo sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat narito po ang lahat ng instruction, narito po ang lahat ng prescription, narito po ang lahat ng mga prinsipyo, at narito po ang lahat ng tungkol sa tamang pamumuhay. Ang sabi po ng Kawikaan, there is a way that seemeth good in the eyes of a man, but the end thereof is death. So, a way that seemeth good. So, daan na parang mabuti. Yun pong word na seem, S-E-E-M. Yun po'y tumutukoy sa assumption. Yun po'y tumutukoy sa palagay. Yun po'y tumutukoy ay akala. Yun po'y tumutukoy parang tama. Pero, kailangan pong tiyakin natin ang tama. Amen po ba? So, kung titingnan po natin, gustong ayusin ng tao, gustong makatulong ng tao sa kapwa-tao, para ang tao ay hindi magkasakit. Kaya't nauso yung tinatawag na pagkaing organic plant. Organic eggplant, organic potato. Ibig sabihin ng organic, hindi gumagamit ng artificial fertilizer. Kaya't ngayon ang mga tao ay takot na takot sapagkat noong 1800, natuto ang mga management expert, marketing expert. At makikita mo na ang lahat ng advertisement ay nakatutok at nakita nila ang sikreto ng tao para matawag ang pansin ng tao. So that management strategy is to sow fear in the heart